Ngayong nakita na natin si James, abay lahat kayo napagsabing, kasi pareho silang payat, kaya nagkasya sa drum. Nataranta ka ba nun, James, nung nakita nyo si Andy? Kaya pala, nalaglagan ko nalaglag. Sorry. Galit ka lang sa akin eh. Bakit galit sa'yo si Andy? May gusto sa akin. Oh! Sorry, James, ang dami lalaki. Gwapo pa. Bakit mo ako? Gwapo. O bakit mo ako inaalok ng pera? Ha? James, hindi kita inaalok ng Maraming pera. beses na yan, nag-aalok sa James, diretso ang tanong, bakit hindi ka nagtatrabaho? Dati po nagtatrabaho po ako Oh. sa kantin po. Gaano katotoo na yung perang binibigay sa'yo ni Joyce, binibigay mo kay Madel? Hindi na po lahat. Magkano lang? Kalahati lang. Kalahati lang. Nasaan napunta ang sinasabi mong iniipon ninyo ni Joyce? Basta naman. James, hindi ka ba naawa kay Joyce na siyang nagpapakahirap, nagtatrabaho? Hindi na yan. Patay Ha? ko nakuha niyang babae. Naawa rin po. Oh, bakit mo nagawang ipagpalit siya? Gusto ko lang pong tumikim na ibang putahe. Ginawa mong ula. So sa mga tuwid, sinasabi mo, ganun lang ang tingin mo kay Madel at hindi mo siya mahal at hindi mo siya siniseryoso. Hindi na po sa ganun. Oo? Siniseryoso mo ba siya? Hindi po. Hindi rin. Ay, kawawa ka naman. Sabi niya, napamahal ka na daw sa kanya. Ikaw, mahal mo ba siya? Hindi po. Kung hindi mo siya mahal, bakit nung pinalayas ka, doon ka nakitira kay Madel? Wala po akong mapuntahang iba eh. Siya lang. Nagpanggap ka pang Becky. Pag nandyan lang po yung nanay niya, Alam mong may kinakasama na siya ngayon. ay hindi po, bago lang po. Bago po ako umalis sa kanya, alam ko na. Mula nung umalis ka, hindi na kayo nagkita ulit ni Madel? Hindi na po, text-text lang. Text. Tapos, anong tinetext mo sa kanya? Siya naman po lagi nagtitext, na. Anong tinetext siya sa'yo? Nangungumusta po. Kinakamusta ka? O tapos, pag nag-text, magkikita kayo. Hindi na po. Gusto niya, pero ayaw ko. Madel, bakit ka nagte-text sa kanya pa? Kung ayaw na palang makipagkita ni James sa'yo. Tinatry ko lang po kasi wala pong pera. Ano? So, pineperahan mo si James. Kung di niya ako mahal, pineperahan ko naman po siya. At bakit po. naman din ikaw, James, nagte-text ng mga pananakot kay Andy? Smosa yan eh. Attorney Ben, itong ginagawa na pagte-text ni James kay Andy ng mga pananakot ay, yun po ba, masasabi natin parang death threat na ang dating? Pagka po yung mga pananakot na yun, pagbabanta na sa buhay, ay talaga nga pong death threat na yun, tiyangami. At yan ay maaaring masaklaw na ng ating batas. Yung mga ginagawang yun ni James dito sa kanyang kumpare na si Andy. At yan nga yung sinasabi sa revised penal code na grave threat, tiyangami. Ito naman pong sinasabing nahuli sila doon sa manggahan at doon sa may tabi ng drum na merong naga-something-something. Alam naman natin yun po ay public place. Nung nakita po ba sila ni Andy na yon, meron po bang pwedeng isang pangkaso laban dito sa dalawa? Opo, meron din pong sinasabi ang ating revised penal code, yung ating crimes against decency or immoral conduct, ano po. Na yan po, kapag ang isang tao o kaya dalawang tao gumawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa lipunan, kaya ng mga iskandalosong bagay, katulad ng ginawa nila, ay pwede pong sampahan sila ng grave scandal, tiyangami. Ito pong inamin ni Madel na pineperahan lang naman daw niya itong si James, and sad to say, yung perang binibigay ni James ay nanggagaling naman po kay Joyce. Hindi ba parang lumalabas naman kawawa naman po itong si Joyce na nagpapakahirap at nagtatrabaho na kung saan lang pala napupunta yung kanyang pinaghirapan? Opo yan, Cha. Totoo po yun. At kaya nga meron na tayong laging sinasabing yung anti-violence against women and their children, app na pwedeng itong
gamitin ni Joyce upang sa ganun kung gusto niyang sampanin itong kanyang kinakasama, ay pwede po yun. Ngayon, dito naman po kay Maridel, baka iniisip ni Maridel, ma-absuelto siya ron, yung panghuhut-hut niya, pamemera niya dito kay James, pwede rin siyang kasuhan ng other deceits. So kung yun po pala ay mapatunayan ng isang tao na ginagawa yun sa kanya, meron pala talagang pwedeng ikaso, no? Meron po yun. Meron po dyan. Tama po yun. Salamat po, Attorney Ben. So, yun din proteksyon sa mga ilan sa mga kapatid natin na medyo, baka nakakaramdam na kayo na merong medyo humuhutot sa inyo, yun pala ang pwede ninyong gawin. Siya po ang ka-live-in ni Madel, pero alam kaya niya na ang kinakasama niya ay Reyna ng Manggahan. Narito po si Nards Caranzo. Pasok! Nards, sandali lang! Ba't ako nakawakan? Nards! Ang tanong, Nardo, pamilyar ka ba sa lugar na ito? Nakikita ba niya? Nadadaanan mo ba ang Manggahan na yan? Opo. Alam mo kung saan ang lugar na yan? Opo, mismong bahay na po namin yan eh. Bahay po nila, kung saan po ako nakatira ngayon. Oh! Alam mo bang mas pamilyar dyan si Madel dahil mukhang may mga bagay na hindi nasabi sa'yo si Madel. Makakausap pa natin ang mas malalim si Bernardo sa pagbabalik po ng Face to Face. Gaano ka ba kaseryoso kay Madel? Never ko siyang lolokohin, never ko siyang sasaktan, forever ko siyang mamahalin. Forever na mamahalin. Wala ka bang nahalata no na merong iba? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Giscavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Calayan,